Ayan pa nga yung bakas ng bulaklak, hindi ko pa tinatanggal, ano. Ayan po yung pinaka buto niyan. Nagkaroon siya ng roots. This one yung mother plant. Ganyan po yung variegation. And madami na tayong nagawang video about sa pag-aalaga ng bonsai. Hello everyone! This is Hermes Sunabi, Dino Park in Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Kung napansin nyo, may hawak akong bonsai, ano? Kasi natutuwa ako ngayong araw na ito dahil kung maalala nyo, nagkaroon tayo ng bonsai na namulaklak, ano? At eventually nagkaroon siya ng parang mga fruits, tapos may mga buto, no? Ginawa natin, tinanggal-tanggal natin yung mga bunga niya, tapos tinanim natin, ano, and ngayon nga tumubo na. So nakapagpatubo ako ng bonsai mula sa buto, no, na usually kasi hindi natin ginagawa yung ganyang propagations. Basta pag-usapan natin yan yung araw na ito. Samahan nyo ko habang papakita ko sa inyo yung aking napatubong bonsai mula sa buto sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Isa na yata sa kakaiba, magandang snake plants itong mga bonsai, ano, dahil dun sa kanyang distinctive na leaves, ano, yung kanyang daliri ang tawag ko dyan, parang mga daliri, ano, na katulad yung mga dahon nitong bonsai na matataba at cylindrical, no, pabilog. Kaya naman kakaiba siya. Usually ito paboritong alagaan kasi nga ang mga snake plants, napakadaming benepisyong na ibibigay, ano, sa pag-aalaga niyan, sa paglinis ng hangin, paglinis ng toxin, at syempre yung pagbuga niya ng oxygen, ano. Pero ito kasi mabilis din na padamihin kapag matured na po yung pinaka roots niya, no, kasi doon nagsisimula yung paglabas ng mga suloy. Pero lately nagkaroon tayo ng bonsai na namulaklak, ano. Panoorin nyo po ito. Maniwalat sa hindi kayo, talaga pong namumunga ang mga bonsai, ano. Ayun, makikita mo na merong mga variations yung kanyang pinaka. So magsimula na tayo magtanim. So ayan nga, nakita nyo naman yung buto, no, yung bunga ng mga bonsai at atin niyang itinanim mismo dun sa mother plant niya. Tas yung iba kasi nagtanim ako dito sa may paso, kaya lang ang problema hindi ko na makita, no. Anyways, pero ngayon pakikita ko sa inyo yung ating ginawang pagtatanim yan. At the same time, pakita ko rin po yung iba pang way ng pagpapropagate o usual nating pagpapadami dito sa bonsai. Tara, samahan nyo ako at pakita ko sa inyo yung mga koleksyon ko ng bonsai. Pag-usapan muna natin yung mga bonsai, ano. Actually, marami kong variety ng bonsai dito. Ayan, meron akong green, ano. Mahiwaga din ang mga snake plants, di ba sinasabi ko sa inyo, kasi for example, this one yung mother plant, ganyan po yung variegation nitong ating mother plant, ano. Eventually po nung nanganak yan, nagulat ako, green. Ito po siya, no. Pero wag nyo basta-bastang i-dispose kung green yung lumabas, dahil nung pong mga sumunod na panahon, naging ganyan po, ano, yung kulay. Nagkaroon siya ng mga linear na kulay yellow, kaya naging variegated din po, ano, yung ating bonsai na to, no. Pero yung variegations niya hindi katulad nito, no, kasi ang bawat anak ng mga snake plants ay nakakapag-produce ng iba't ibang variegations. Ayan po, katulad nitong ating isa naman, silver yung ating bonsai. Ito yung silver bonsai na tinatawag. Meron po siyang anak, no. Yan, suloy. Yan. Ganyan po yung kadalasan nating pagpapadami sa bonsai, yung mga suloy
dinidivide natin sa mga mother plants. For example, ito pong aking mga Indonesian na bonsai. Ayan nakakatuwa kasi may mga babies na siya na mga variegated din at ang dami niyan. So napakarami nating magiging propagation sa mga susunod na panahon at mayroon ako nakita dito na green lang siya hindi katulad nung iba nating babies nung ating mga bonsai. Ayan, katulad tong isang bonsai na to, ang babies niya ayan look, meron ng variegated kagad na nakikita may mga variegations. Makikita mo na kagad, unlike nitong isa na to, ang naging anak niya o na-produce na suloy ay plain lang wala ko nababanaag na variegations. Pero sabi ko nga sa inyo, yung isa nating mother plant, nakita nyo naman mas malaki pa yung naging anak niya kaysa doon sa mother plant, kulay green, pero eventually nagkasuloy. Marami na nga nahiwalay itong anak nito teka lang, tingnan natin kung nandito pa, kasi minsan nahihalo sa green. Ito yung mga green kong snake plants, ayan yung mga green na bonsai, ayan yung mga anak nun, ayun. So check natin, baka kasi katulad din ng ating pinaka isang bonsai dito magkaroon din siya ng variegations minsan po yung variegations halimbawa yung anak walang variegations o konti, tapos nakabili kayo kaya minsan swertihan din yung pagbili ng bonsai kasi baka mamaya na production galing sa variegated yung mga anak biglang makamana ng genes ng pinaka mother plant at maging variegated yung anak. Kaya check nyo ho kasi minsan ganun yung nangyayari. Ito look dami na, ganyan yung mga sumusuloy. Pero puntahan na natin yung ating sinasabi na bonsai na talagang napatubo natin. At meron ako napansin sa tubo natin na yung na-produce niyang baby obserbahan natin. So ito yung isa sa mga bonsai na namulaklak sa akin so ayan pa nga yung bakas ng bulaklak, hindi ko pa tinatanggal pero ito pwede na itong tanggalin, pwedeng hilahin na lang yan. Ayan, katulad yung tuyo na naman, natatanggal na yan. And tingnan natin kasi nagsubok ako nito mag-propagate. Ang problema yung pinaka ginamit ko na paso iba, dahil hindi sila kagad makikita, maaring madampot, maaring mawala, akala walang nakatanim pero this one, para maging sure na talagang hindi mawawaglit yung mga buto, ginawa ko dyan is itinanim ko po dito. Ayan pa nga yun, may iba pang mga buto na hindi pa nag-sprout, pero ayan papalabas na yung pinaka halaman niya so lagi lang na niya, kahit hindi nyo masyadong ibaon, pwede yan, ikalat nyo lang yan, katulad nito nangyari dito. Ayan na po yung kanyang mga anak teka lang, tanggalin ko lang muna yung mga damo-damong tumutubo so pakita ko sa inyo. Ayan po kuha tayo ng isa, bumuno tayo ng isa para makita nyo. Yan look, ayan po yung buto yan, wait lang, nalaglag siya, teka, ayan. So ito na po yung buto na ating itinanim, at dito na nga lang natin siya itinanim sa ating pinaka mother plant niya para nang sa gayon hindi mawaglit So ayan po yung pinaka buto niya, nagkaroon siya ng roots, tapos lumabas sa gilid itong plants na ito. Yan makita nyo, look. So mahahalata nyo ba na anak yan ng bonsai? Hindi ba? Hindi. Dahil malalapad yung kanilang dahon. Pero ito po ay baby pa hindi pa natin masasabi kung ano yung talagang magiging itsura niya paglaki. Pero ako po, sa tingin ko, pag nagpaparami kasi ko ng snake plants, gamit po yung mga dahon lang, iba talagang variety yung lumalabas. Pero meron nagsasabi na minsan naman daw kapag nagko-cross pollinate kasi bago ka makabuo ng mga buto ay kailangan mo ng pollinations
maaring self-pollinations, maaring cross-pollinations. Minsan naman daw, kapag halimbawa dalawang klaseng halaman ang pinag-cross-pollinate, makakabuo ka ng panibagong varieties, no? So, maaring yan yung nangyari dito sa ating parang bonsai na halaman. And maaari din naman na ganyan talaga yung baby ng ating mga buto, no? And mangyayari yan yung observations natin, no? Kasi ako rin, meron ako nakita doon. I don't know kung nakapagtabi ko ng buto o nailagay ko yung buto doon sa pinaka halaman natin doon. Makikita nyo mamaya, papakita ko na parang nahahawig nito, no? Na yan. And ito, tatanim muna natin yan dyan kasi tingnan nyo, malalapad yung kanyang mga dahon. So, I don't know if meron na sa inyo naka-experience ng ganyan, yung kanilang mga bonsai ay namulaklak at tumubo yung mga ganyang mga plants, obserbahan natin to para makita natin kung ano yung magiging itsura nito paglaki, no? Maaring ito paglaki-laki ng mga iba i-transplant natin, para nang sa gayon makita nyo at mapakita ko sa inyo yung talagang nangyayari sa kanila, yung updates, and maganda yung parang gawing experiment, no? Kung ano yung mga kinalalabasan ng anak kapag halimbawang from seeds, ano kinalalabasan ng anak kapag propagations from leaf, diba? Magandang makita at yun yung gusto nating talagang madiskubre dito sa ating pag-aalaga ng mga snake plants. And madami na tayong nagawang video about sa pag-aalaga ng bonsai at pati propagations, pati yung pagpapadami, no? Check nyo lang po sa ating mga playlist. And pasadahan lang natin ng mabilis, itong mga bonsai parang tulad din naman ng snake plants, ayaw nyo ng matubig kasi ito nag-store din ng tubig dun sa kanyang katawan. Kita nyo yung mga matataba niyang mga dahon, ang ginagamit ng potting mix dito, syempre yung fast draining na potting mix, para maiwasan yung root rot na nagiging sanhi po nung pagkamatay ng halaman at unti-unti pagkabulok, kasi yung mga bonsai din po nagtutunaw din yan, nagkakaroon din po yan ng fungus yung mga lupa kapag halimbawang laging basa, kaya dapat fast draining talaga, ito po sa araw napaka okay lang sa kanya yung mga bright na area, kahit po bright shaded area pwedeng pwede po yan, sabi ko nga mabilis magsulo yung inyong mga snake plants na bonsai kapag halimbawang matured na po yung pinaka roots niya, at yan po marami yung mga nagiging baby niya, and pagdidilig nito kapag tuyo na yung lupa, dilig na kayo, pero pag katulad nito mamasa-masapan ako, huwag nyong diligan muna, hantayin yung maka-recover yan at matuyo yung lupa bago kayo magdilig, sa gayon mayroon siyang pagkakataon na talagang patuyuin yung kanyang mga soil, yan, test kayo sa pangginan ng daliri. Pagbasa pa, katulad yan, dumidikit pa yung mga lupa, wag muna kayong magdidig, at siguro wala namang time schedule ang mga bonsai, pero nakadepende dun sa paglalagyan nyo yung kanilang mga pagdidilig, kasi kapag halimbawa nilagay nyo to sa medyo mabilis na matuyo na lugar, mas madalas kayo magdilig, pero kung halimbawang sa loob ng bahay minsan nilalagay nyo tapos medyo matagal matuyo yung lupa, huwag mo na magdilig, sa gayon maging healthy, maganda at buhay itong ating halamang bonsai. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog for today at nalaman nyo na yung paano magpatubo nung mga bonsai sa pamagitan ng buto, once na namulaklak yan, check nyo na, baka mamaya susunod yan mga bunga at buto na, yung mga snake plants nyo, at maaari nyo yung itanim at padamihan,
Sa gayon, madagdagan yung inyong mga plans. Thank you so much sa inyong panonood, sa lahat na nag-like, nag-share, at nag-comment sa ating mga videos, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung bet na ba nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Sunaco or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunaco, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.